Alay mga kaibigan, bukod pa sa lupang hiniran ni Julian Felipe, abay ang gusto ni PBBM, awitin na rin natin ang bagong Pilipinas. Papayag ba kayo? At legal ba ito? Sa akin po, ang pananaw ko, ito po ay illegal. Ito po ay labag sa saligang batas. Bakit? Dahil ang pag-aawit po ng lupang hinirang ay nasa batas. At dahil ito po ay nasa batas, kung dadagdagan ang aawitin ng mga Pilipino kapag sila po ay nagtitipon-tipon, dapat po panibagong batas. Bakit po labag sa saligang batas? Dahil ang paggawa po ng batas, hindi po nasa kamay ng presidente. Ito po ay nasa kamay ng lehislatibo. Kinakailangan magkaroon po ng panukalang batas ang Kamara at ang Senado at yan po ay dapat maging batas. Ano hong batas na tinutukoy ko? Well, ito po ay ang Republic Act number 8491. Ang tinatawag nila ay flag law. Ang nakasaad po dito sa batang ito ay kinakailangan lahat ng pampublikong pagtitipon, awiting ang lupang hinirang. At nakasaad po dito na kinakailangan ang pag-awit po ng lupang hinirang ay sang-ayon doon sa musical arrangement at composition ng composer na si Julian Felipe. So, ibig sabihin po, dalawang linalaman ng batas. Yung pag-aawit ng lupang hinirang sa lahat ng pampublikong pagtitipon at sang-ayon doon sa komposisyon ni Julian Felipe. Ang tanong, yung bagong Pilipinas ba ay inawit o sinulat ni Julian Felipe? Hindi po. Isa lang yung awit na binabanggit ng batas na RA 8491, yung lupang hinirang. Hindi po yan po pwedeng dagdagan. At hindi po pwede yung pamamaraan ng pag-awit kung hindi po maamendahan ang batas. Kaya nga po, ang aking paninindigan, labag po sa saligang batas yan dahil ang ginawa ng Executive Secretary nung siya po ay nag-issue ng Memorandum Circular 52 na ginagawang mandatory ang pag-awit ng bagong Pilipinas ay wala po sa kapangyarihan ng presidente. Ang presidente po nagpapatupad lamang ng batas. Pero ang batas, Kongreso po ang gumagawa. Malinaw po sana yan. So makikita po natin na ito'y illegal, ito po'y labag sa saligang batas. Pero ang pinaka-importante, bakit ba kasi isinibatas pa yung pag-aawit ng lupang hinirang at saka yung pamamaraan ng sinuri po ang lirika at nagkaroon ng desisyon ng Kongreso na dapat isa puso at isa isip ng lahat ng mga Pilipino yung lirika ng awit ng lupang hinirang. Ano pong sinasabi, no? Well, bayang magiliw, di ba? Sinasabi nila. At saka ang pinaka-importante, yung bandang huli, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa mga panahon po, importante yan. Dahil bagaman tayo po ay nasa puso natin at isipan na po pwede pong isakripisyo ang buhay natin, ito po ay para sa inang bayan. Hindi po para sa mga Amerikano, hindi po para sa mga Taiwanese, para sa mga Pilipino lamang. Kaya nananawagan nga po ako, hindi lang po yan sa lupang hinirang. Yan din po ay nasa saligang batas. Ang Pilipino po pwedeng magpakamatay, pero para sa inang bayan lang po, hindi po para sa interes ng mga dayuhan. Ang tanong, bakit naman gusto ni PBBM na awitin itong bagong Pilipinas? Well, babalik tayo doon sa layunin ng batas. Ang layunin ng batas, isa isip, isa puso ang lirika ng lupang hinirang, lalong-lalo na yung lirika na ang mamatay ng dahil sa'yo. Ano ngayon ang gusto mangyari ni PBBM? Abay, gusto niya na mapasok din sa isipan at sa puso ng mga mamamayang Pilipino yung tinataguyod niyang bagong republika. Ano ba ang naririto sa bagong republika? Unang-una, nawala po yung 20 pesos na kada kilo ng bigas. Yan po ang bagong republika. Pangalawa, pinakamatindi po ang pagkagutom sa administrasyon ni Marcos Jr. sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan po ang bagong republika. Pangatlo, pinakasadsad po ang ating piso sa pandaigdigang merkado. Yan po ang bagong republika. Pang-apat, pinakamataas po ang inflation natin
sa kasaysayan natin ngayon. Well, hindi naman po sa buong kasaysayan, pero at least sa nakalipas sigurong 15 taon hanggang 20 taon kasi ang mas mataas lang na inflation ay yung panahon ng Asian flu, ng panahon ni FDR. Yan po ang bagong republika. At siyempre, ngayon lang po tayo nagkakaroon ng gulo at sigalot na karatig bansa na China. Yan ba ho ang nais nating ipagdiwang? Ang pagkagutom, ang kawalan ng hanap buhay, ang pagtaas ng presyo ng bilihin, at ang pangako na binali na 20 pesos kada kilo ng bigas. Hindi po. Sa tingin ko, hindi dapat yan mapasok sa isipan at sa damdamin ng taong bayan dahil yan po ay taliwas, kabaliktaran lahat ng adhikain ng mga Pilipino na magkaroon sana ng mataas na antas na kabuhayan, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng libreng edukasyon, magkaroon ng libreng panggamot, at magkaroon ng mas mabuting buhay. Nataliwas po sa nangyayari sa Republika dahil ang katunayan po, kahit kailan na ngayon, any moment now, po pwede tayong magunaw sa isang gerang nuklear dahil nga po pinayagan ng Bongbong Marcos Jr., hindi lang po ang paggamit ng ating mga base militar ng mga Amerikano para itaguyod ang kanilang interes na wala namang kinalaman ng Pilipino, kundi para rin mag-deploy ng mid-range missile launchers na naging dahilan na po kung bakit kamuntik na nagkaroon ng nuclear war sa panig ng Russia at ng Amerika. Yan ba ang dahilan kung bakit nais natin awitin ang bagong Pilipinas? Hindi po. Dahil kung ito po ang bagong republika, Presidente Bongbong Marcos Jr., nais ko pong bumalik sa lumang republika. Ayaw ko po sa bagong republika. Kayo ba? Gusto niyo ba itong bagong republika na ito? Na pati ang mga simbahan linulusob na parang may gera? Na ang mga Chino, lahat sinasabihan sila ay mga ahente ng China at kulang na lang, pagalitin talaga ang taong bayan para sa mga Chino? Ayaw ko po ng bagong republika, kaya ikulong nyo na po ako. Hindi ko aawitin ang bagong Pilipinas kasabay ng aking lupang hinirang. Hulihin nyo na po ako, ikulong nyo na ako. Hindi po ako magpupugay sa bagong republika, sa bagong Pilipinas. Wala po talagang pagkakaiba ang ginagawa ngayon ng Marcos Jr. nung ginawa ng kanyang ama. Para matanggap ang martial law, abay, nag-compose ng mga anthem na papuri sa rehime ng martial law na nag-abuso sa karapatang pantao, nagnakaw sa kabadang bayan. Yan pong katotohanan, yung bagong lipunan. Di ba wala namang pagbabago ang New Society at New Philippines? Ganon din po. Kleptocracy, yung addiction sa pagnanakaw na ngayon po mas masama pa dahil meron po talagang abirya sa ating mga buhay dahil kinakaladkad tayo sa isang gerang nuklear. Dyan na po kayo, bagong Pilipinas. Tinatakwil ko po ang bagong Pilipinas. Sinusuka ko ang bagong Pilipinas.